Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Tilang nauubos na ang power ni Duterte. Ang buong akala ko dahil isang abogado si Duterte, alam niya ang batas. Pero bakit sa sitwasyon na ito, parang hindi niya ho alam. Ito po mga ka-action, alam ko putok na naman ang balitang ito. At magiging laman naman ito sa mga DDS. Sasabihin naman ni Maharlika, pakana na naman ni Lisa ang nangyaring ito. Lahat naman ng mga puro lang pakana ni Lisa, sabi ni Maharlika. Alam nyo naman si Inday Maharlika, sinisisi lahat kay kay Lisa, di ba? So ito ho mga ka-action, idineklara nga po ng korte na valid ang nasabing amnesty na ipinagkaloob kay dating Senador Antonio Trillanes ho mga ka-action, at pinapabawi ang Presidential Proclamation number 572 ni dating Pangulong Duterte na nagpapawalang bisa sa amnestiya ni dating Senador Antonio Trillanes. Ngunit hindi ho ito umubra ho mga ka-action ang kanyang pagpaparibok sana ng nasabing amnesty. Hindi pala alam siguro ni dating Pangulong Duterte na kapag walang sang-ayon ng Kongreso ay hindi ito mariribok. Eto po, panoorin po natin itong mainit-init na balita. Idineklara ng Korte Suprema na valid ang ipinagkaloob na amnesty kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Ipinag-utos din ng Korte na alisin ang Presidential Proclamation number 572 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpawalang bisa sa amnesty ni Trillanes dahil labag umano ito sa konstitusyon. Ayon sa SC, hindi maaaring i-revoke ng Pangulo ang amnestiya kung walang pagsang-ayon ang Kongreso. Ang naipagkaloob din na amnesty sa dating mambabatas ay matagal ng pinal. Dagdag pa ng Korte, may kapanipaniwalang ebidensya na naghain ng kanyang amnesty application si Trillanes. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping na, napakinggan na po natin at napanood na po natin. Tila ubos na ang power ni Duterte. Hindi na gumagana mga ka-action, mga kakamping. Abay nakalimutan ho siguro ni dating Pangulong Duterte na hindi na siya ang may hawak ng Pilipinas. O ayan ha, korte na po ang nagsabi na valid ang ibinigay na amnestiya dito kay dating Senador Antonio Trillanes. I think ang nagbigay nito na ng amnestiya si dating Pangulong Noynoy Aquino. Correct me if I'm wrong mga ka-action, mga kakamping, di ba? Ito na ho ang sabi natin, mauubos at mauubos din ang kanilang power, ang kanilang kapangyarihan. Hindi sa lahat ng oras o sa lahat ng panahon ay sila ang mananalo. Gusto niya yata iparibok. Dahil alam niya siguro na si Trillanes ang talagang isa sa mga complainant sa ICC laban sa kanya. Kaya ang gusto niya iparibok ang nasabing amnestiya. Ano to? Bawi-bawian ba dating Pangulong Duterte? Hindi na po umuubra ang power nyo. Tapos na po ang kapangyarihan mo. Panahon naman ito para sa mga taong naapi. Sana tuloy-tuloy ho ang mga ganitong sitwasyon na kapag tama ay dapat tama ho talaga. Hindi pwedeng baliin. Ito po yung pinapangarap natin, ang maging maayos ang pamamalakad ng batas dito sa Pilipinas. Kaya good job po yan ang naging desisyon ng korte. Palakpakan. So yun lang ho mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo
Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.